I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga beswa. Meron tayong upload videos, updates. Ano po guys ang komento nyo dito? Dito sa bagong minimum wage, salary hike, alert. O yan o, 50, dagdag. Daily minimum wage increase in NCR lang guys. Effective July 18, 2025. Agay. Sabi po ng PCO, sabi dito sabi dito guys, simula July 18, 2025 ipapatupad na ang 50 na dagdag sa arawang minimum wage sa NCR. Ito ang pinakamalaking pagtaas ng inaprobohan ng wage board sa rehiyon. Basahin natin para kumpleto detalyado. Panoorin nyo rin guys yung isang video ni Yusek Castro. Kasi nagrereklamo itong mga dilis. Pinupuna na naman ito mga kababayan. 'Di ba? O 'di ba? Sabi dito ito na po yung pinakamalaking dagdag minimum wage. So ibig sabihin itong mga nakaraan pa, kunti lang ang dinagdag. So ngayon 50 na. Edi mas kumbaga lumaki ng konti. Pero kini-question ito ni Bungo, mga kababayan, na yung 50 daw kulang, di ikaw na lang magdagdag. 'Di ba? Gusto niya 100. Ngayon, ang problema kasi dito mga beswa, ito nanonood tayo guys sa mga eksperto nanonood tayo. Ang problema kasi sa mga dito sa private company, like for example, paano 'yon sa isang kumpanya kasi? Paano 'yan kung kunti lang ang kita, mahina ang kita, tapos dinagdagan mo ng malaki ang minimum wage, di lugi ang kampanya kasi walang pumapasok na pera unless lang guys kung ang isang private company, isang kumpanya, marami ang kita, sobra-sobra binibless yung isang kumpanya, milyon-milyon ang kinikita, buwan-buwan, bilyon-bilyon, for sure pwede mong itaas yung minimum wage sa 100, maaari yun. Yun ang kasi ang gusto ni Bongo. Senator, kayo na lang po magdagdag. Wala kasi tayo magagawa mga kababayan. Ito na kasi ang pinagdesisyonan. Hanggang dito lang ang kaya. At least mas malaki na ito Ang akala nyo madali lang ito pagdesisyonan. Hindi po. Dumaan po ito sa proseso mga beswa. Diba? Malulugi ang isang kumpanya kung walang talagang pumapasok na pera pag hindi kumikita. Tapos ang taas-taas ng sahod wow. Diba? Inuukray nyo pa ito. Ako, hindi na ako magreklamo. Hanggang dyan lang ang binigay, okay lang, walang problema. Hanggang dyan lang Hindi natin kailangan ang magreklamo mga kababayan kasi hanggang dyan lang ang kaya nila. Diba? Pero ang pinaka the best na gagawin po natin is ang diskarte lang sa buhay. Maghanap tayo ng extra job. Gumawa tayo ng paraan. Matalino ang Pilipino. Ewan ko lang sa iba. Yung sinasabi ni Yusek Castro na walang alam sa batas. Dapat pagganahin ng utak. Para nang sa ganon, kapag hanap tayo ng maparaan. Tulad ni Pangulong Marcos Jr. guys, maparaan madiskarte. So para kumpleto detalyado mga kababayan, basahin ko ng buo, okay? At panoorin nyo yung sinabi ni Yusek Castro. See you again guys on my next upload. Bye yan babus. God bless Philippines. Eto na. Sabi po ng guys Department of Labor and Employment. Agay. July 1, 2025. Ang sinabi po dito mga kababayan, NCR Wage Board grants 50 daily minimum wage increase. Ano ang guys ang kapalagayan nyo? Kahapon pinost, ngayon lang natin in-upload July 1, 2025. Sabi dito mga kababayan, ayan, NCR lang to Wage Board grant 50 daily minimum wage increase. Around 1.2 million minimum wage earners in the National Capital Region NCR will receive a daily minimum wage increases of 50 Department of Labor and Employment, which sabi po ng Duli. Ayan Secretary Buenvenero E. Laguesma announced today the increase, which was unanimously approved by the NCR Regional Tripartite
Wage and Productivity Board. Ayan, mga bes. Ano po ang kapalagayan nyo, mga kababayan? Sabi dito, mga kababayan, ayan, True Wage Order number 26 is the highest ever granted by the NCR Wage Board and will bring the daily minimum, ayan, sabi dito, daily minimum wage rate in NCR from 645 to 695. Agay. Dati, 645. Nadagda ng 50, naging 695 for the non-agriculture sector. And from the 608 to 658 for the agriculture sector service and retail establishments employing 15 or less workers and manufacturing establishments regularly employing less than 10 workers. Ano guys ang kapalagayan nyo? Kasi nagre-react sila. Sabi ni Bongo kasi hindi daw tama ang 50. Kailangan gawin 100. Ito guys lang aking nakikita dyan Kung ang 50 ang nadagdag, hanggang doon lang ang kaya ng mga kumpanya. Ang problema kasi dito mga kababayan, ito nanonood tayo, nagbabasa po tayo, nagre-research po tayo. Ang problema kasi, halimbawa sa isang kumpanya, tapos yung mga empleyado, dadagdagan ng minimum wage 50. Hanggang doon lang ang kaya. Ngayon, pag dinagdagan mo kasi ng another 50, 100 na, ang problema yung kumpanya. Paano yun? Magsasahod ka ng ganun. Ang problema, wala naman pumapasok na pera kasi mahina ang kita. Paano yun? Di sinong lugi, edi yung kumpanya, mga bes. Yun po ang nakikita ko rito dahil may nabasa ako doon na nakikinig ako. Kaya nga, sabi nga, depende po sa malalaking kumpanya, sa mga private company, mga bes. Depende sa kanilang mga kita. Well, kung sobra-sobra ang kita ng isang kumpanya sa isang buwan, for sure, no? Pwede yung 100. Pero kung mabagal ang kita, paano yun? Well guys, correct me if I'm wrong. Sino po ang eksperto dyan? Tuloy. Sabi po dito mga beswa. The increase is set to take effect on 18 July 2025. Ayan immediately after the anniversary date of the last minimum wage increase in NCR, which took effect on 17 July 2024. So, ang effective noon is July 2018. Sa akin, mga bes, ako, kung single ako, 2 anak ko, siguro, tama na siguro. Wala tayong magagawa Kasi kung magreklamo ka ng magreklamo, hanggang dyan lang ang ibinigay, tanggapin mo na lang kaysa magkuda-kuda ka. Diba? So, ang pinaka-the best dito, no? Pinaka-the best na gagawin ng mamayang Pilipino, lalo na yung kita medyo tama lang. Diskarte lang po sa buhay. Maghanap tayo ng kaparaanan. Matalino ang Pilipino, guys. Kayang-kaya nila dumiskarte sa buhay, lalo pag mayroong pamilya, 'di ba? Tuloy. Correct me if I'm wrong, guys, kung tama ako. According to the National Wage and Productivity Commission, the amount of increase is equivalent to an increase of 1,100 per month for a 5-day work week and 1,300 for a 6-day work week under the new rate. Non-agricultural workers will have a monthly take-home pay of the about 15,247 to 18,216 for a 5-day and 6-day work week. Agay. Nagets ba, guys? Ayan respectively, nabulol ako tuloy, inclusive of mandatory social welfare benefits such as a 13-month pay, service incentive leaves, SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Okay? Get you ba, guys? In authorizing the increase, the NCR Wage Board considered the gross domestic product, GDP, which was at the 5.4 in the percenta
in the first quarter of 2025, according to the latest data from the Philippine Statistics Authority. The board also noted that the inflation rate in NCR had eased to 1.7% in May 2025, while the latest unemployment rate as of April 2025 was at 5.1%. Oh, wow. Secretary Leguizamo said, sabi po dito guys, that in deciding the amount of minimum wage increase, the role of the wage board is to balance the rights of workers to be protected from unduly low pay of management to reasonable profits, as well as the overall development objectives of promoting employment and productivity and preventing inflation. Ayan o. See? Tuloy, Secretary Leguizamo added that the issuance of the new wage order is in line with the standing directive of the President Ferdinand R. Marcos Jr. for the timely and regular review of regional minimum wage rate to reduce uncertainty, enhance the fairness for all stakeholders, and foster a stronger link between the productivity and wage between 2023 and 2025. Daily minimum wage rate for the private sector workers in NCR has increased by a total of 125. Oh, see? Ano guys ang kapalagayan nyo? Okay lang ba kayo? Sang-ayon ba kayo? Okay lang ba ang 50? Di ba? Alam nyo mga kababayan, ito hindi po instantly to. Proseso po ito, no? Pinag-aralan mabuti. Para nang sa ganun guys, hindi malugi ang kumpanya. Secretary Leguizamo also said the DOL shall undertake a massive information campaign to ensure public awareness and closely monitor compliance for enterprises with the wage order through labor inspection. According to the new NWPC, about 1.7 million full-time wage and salary workers earning above the minimum wage may indirectly benefit from wage adjustment at the enterprise level arising from the correction of wage distortion. A wage distortion occurs when the new minimum wage overlaps with reduces or eliminates the difference between the wage rates set at the enterprise level and the previous minimum wage. And WPC Advisory Number 1 Series of 2023 provides guidance to correct a possible wage distortion. Nandiyan pa kayo guys, nakikinig ba sa akin? Retail and service establishment regularly employing not more than 10 weeks. 10 weeks worker enterprises affected by the natural calamities and or human induced disaster by may apply for exemption for the wage increase. Registered barangay micro business enterprises are not covered by the minimum wage law. And goes. So, yun mga beswa. Tuloy, last but not the least, the NCR Wage Board is the first to issue a wage order in the 2025 round of possible regional minimum wage increase between July and August. Public consultation on a new wage order will be conducted by the regional board of 1, 2, 3, 4A and 7. Region 7 ito For further clarification and other concern, RTWPD NCR can be reached through. So, yun mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Para kompleto detalyado, panoorin nyo po yung sinabi ni Yusek Castro. Salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye and babus. God bless Philippines. Eto. Hello ma'am. Can I have the palace's reaction on the 50 peso wage hike in NCR, and will the President support a legislated wage hike in the 20th Congress given that senators and congressmen have already filed bills on it? Noon pa po natin sinasabi, gumagawa po talaga ang programa ang Pangulong Marcos Jr. para sa ikagagaan ng buhay ng bawat manggagawang Pilipino.
Nandyan po ang mga job fairs kung saan nagkapagbigay na po tayo mula 2022 hanggang kasalukuyang May 1st, May 1, ng 170,000 na trabaho para sa ating mga kababayan. At dahil na rin nagkaroon din po ng 27 billion US dollar investment, nakapag-create na rin po ng 350,000 na jobs nationwide. At kung nagbigay po ngayon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng 50 pesos na wage hike, yan po ang na-evaluate na maaaring ibigay sa ating mga gagawa para maibsan po ang kahit konting hirap na lumalabas po itong 1,300 per month. At sa lahat po ng kakayanin ng administrasyon at sa pakikipag-usap sa lahat ng stakeholders, mga manggagawa, mga negosyante, mga investors, lahat po ito ay pakikinggan para na rin sa kabutihan ng lahat. Hindi lamang para sa mga gawa, hindi lang para sa mga investors o sa mga negosyante, para po sa lahat. On the legislated wage hike, ma'am, will the President support it? Muli pag-aaralan ito kung kakayanin ba talaga. Kasi kung magdudulot naman ito ng layoff dahil hindi kakayanin ng karamihang maliliit na mga negosyante, mas marami pong mahihirapang mga manggagawa dahil baka mawala sila ng trabaho. Kaya po ito lahat ng ito ay pag-aaralan para sa ikabubuti po ng lahat.